Dahan Fernie Brizio asin Bali Surena sa Radyo Periodiko. Para siya ito mga kaperiodiko sa Bilog na Pilipinas. Igo na kita ng 38 minutes makalipas ang 8 o'clock in the morning. Padagos kita sa programa, maka-interview ng kunyan, mga kapanayam natin si Sir Fidel Vihem ng DepEd Catanduanes. Katagol kan sa inang pag-entra duman sa Legazpi sa palarong Bicol 2025. Pero bago yan, okay. ang sa ito mga portion hatun sa Indukang. Okay, may di Catanduanes Eye Center, the pioneer cataract surgery in Bicol region in Southern Luzon, located at Gugon, Sirangan, Birac, Catanduanes. And of course, this portion is brought to you by Wantusawa Eatery. Sa Wantusawa Eatery, super saram sa murang halaga. Busog ka na, may special halo-halo pa. Affordable na masarap pa all the time. Located at Constantino, Birac, Catanduanes. Owned and managed by Mr. Anthony Valiz. Sa Wantusawa Eatery, may libre. Sabowski. May libre. Sabowski. May libre. Sabowski. Alright, tutod ba sa Indukang? Of course, by Altabano Optical Clinic, owned and operated by Dr. Anthony L. Altabano, located at San Roque, Birac, Catanduanes, with another branch located at San Pedro, Viga, in Napo, Pandan, Catanduanes. Altabano Optical Clinic. And of course, this portion is brought to you by Nazareno Association, San Roque Chapel, headed by President Valentin Gonzales Jr., together with Birac Councilor Joseph Toto Mendoza, Birac Councilor Hazel Isidoro, and of course, the last but not the least, Provincial Board Member Sunny Francisco. Alright, nasa linya na si Sir Fidel Vihem, sa tuwing Sports Director, Coordinator, duman po sa DepEd Catanduanes. And naghali sinda kasud man kaperiodiko sa Bosque. Okay. And nagpapataw-pataw na sinda duman sa Legazpi. No. Siguro ganyan, nagpapura-para siya sinda o gahiling-hiling itong mga venue. Sa venue, in other things. Siyempre, familiarization eh. Alright, Sir Fidel Marina Aldaw Tabi, welcome sa Radyo Periodiko. Apo. And kumusta po? Kasorong ka mananghalo sa Catanduanes? Naghali po kami kaso hapon, alas 5, alas early as 4 a.m. Mata na sa mga aki. Pighatod si Dagabos sa San Andres Pier. Then at 6 a.m. sakay kami ng ferry. Pagbaba mi sa Tabato, dire-diretso na nakasampot po kami sa Billington School, dito sa Legazpi Port Elementary School. At around 10:58 ng aga. Opo, ang sa indong billeting center sa anong eksaktong location po? Legazpi Port Elementary School. Legazpi Pagliwas Port. ng gate, eksakto kataning mismo ang St. Raphael Church. Mga pirang LCC na diretso. Tama, ano. So, aran di ka mong maray dyan. Medyo napagayonan sa indong location. At actually, sentro sa Perth. Halos walking distance, ibang event nakakawatan. Yun na magayon. Kasi sa Ropa, nasa sentro, makahiling-hiling ka dyan sa may LCC, sukataning pang mall naman, buda so SM, dahil man karayon na dyan eh. Ayala, yan. Kaya, ang tugon mi tabi, Sir Fidel, pagbalik mo, igwanin pa sa lubong. Automatic yan, permanent. Pati sa pasalubong na gold lamang. Sabi nga, bakusan ng bag wish. Kundi gold. Bag gold. At ibakal ko ta pulburon si Mr. Samowski. Ito mga pag-isip kong pasalubong. Ay, okay. Pwede man. Ay, masiramon niya. Ikaw baka naman sa... Ano ba ito biya bakalangkan? Pati, barato na baga sa mga expired na pulburon dyan. Kung na bakalangkan sa may terminal. Sagin man ngayon hali ka sa Legazpi, pero nagbakal ka uya sa Birac. Sa tuyo man. Patronize our own products dito sa islang kaigang. Alisari ka Legazpi, na may dara ka ng produkto. So yung mga pag-inibatan natin sa panahon na Haring Manila, hindi naman nagbabakal ng biscuit sa Manila, hindi na sa nagbabakal sa Birac na pagsampol. Pero ang isip pag-abot naman sa Barrio, hari pag Manila ito. Siram ngayon ta, hali pang Manila eh. Siram, Mga hari pag laton. Manila. Alright, kumusta po?
pirang delegasyon, pirang komposisyon kan delegasyon kasi tuwing katanduan sa Okay. team? Apo, total number of delegates is 431. Compuesto na po 431. yan, kag itong 431, Mhm. compuesto kang gabos na athletes, coaches, assistant coaches, chaperones, delegation officials, and members ng technical working group. Mhm. Ang bilang ng atleta dyan sa kabuuan, igwa kita ng 325 strong and 25. winnable. 325 Mhm. strong and winnable athletes. Ngunya na pala Wow. Bicol. Ang 54 kayan, coaches, itong assistant coaches, 4 na chaperon, 12 delegation officials, and 27 na members ng technical working group. Total 431. Ba, ano yan? Mas halangkaw ba ang numero ta kumpara sa nakalipas sa taon? Medyo hababa kita ng numbers sa ngunyan Mhm. as compare sa last year. Opo. Kaya last year, nasa 500 plus kita. 594 last year. Ano pang pinaka-reason ta nagbaba sa yung numero? Inot to members ni technical officials, igwa kita ning nasa 85 na technical officials, dito na siya pig count. Mhm. Di na siya kabali sa counting. Kasi sabi nga ni, sinaman sa mga matabang sa region, and therefore nakadirekta sindang attach sa region. Bako sinda temporarily sa kunya napakawat, dahil sinda muna kabali sa delegation na magiging bias. Kung mag-presida ng delegation, pag-officiate kayan, makampian sa satuya. Kaya nakadetach and separate ang satuyang mga technical officials sa number. Kaya medyo hababa ang bilang ta. Ibig sabihin, sa mga officiating official niya to, dumana pigbali sa region. Dumana sa region. Last year, kabali siya sa counting. So ngunyan, dahil siya nakabali sa counting, dahil siya na ma-receive ng supplies, uniform, etc. nahali sa delegation ta. Very good. Duman man sinda sa region. Tama man ito, i-count na samantala officials in the duman. Then makabawas na. Iyo, nag-alatman ko ta kita ning 40 na i-charge uya sa satuya, yung mga tournament managers, etc. Kaya lang, pigmauta na i-convert na lang ang bilang na itong 40 sa number of athletes. Na ang number of athletes, gataon ni gold. Ang officiating official, di nakataon ni gold, pero nakatabang man sa pagtaon ni gold. So overall, yung mga players na po, pero ang pinaka-exact na numero? 325. 325. Okay. Alright, anong mga Apo. komposisyon kan mga sports na sa tuyong babalihan po? Apo, halos dyan sa mga event na yan, ang medyo dailang kita dyan na nakapadara itong Sir Perch, chichikong ko ang sa kuyang listahan. Tanganin na may overview. Oo. Ang listahan talang dyan na daig kabaling event is sa elementary, daig kita nagpadara kang Arnis Girls Elementary, daig Boys Elementary, daig kita nagpadara ng special event sa elementary and softball elementary, softball girls sa elementary, taekwondo boys elementary, and volleyball boys elementary. Ngunyan ma-wonder ka mo, Apo. last year nga yan, nakabot sa palarong pambansa sa Cebu yung softball elementary girls. Bakit ngunyan hinali? Yun. Para sa kaaraman kang gabos, so gabos ng players last year na elementary ng softball girls from Antipolo Elementary School. Ngunyan po gabusinda grade 7 na. And anong kagayunan? Nag-enroll ining gabos na grade 7 na ini sa Antipolo National High School. Buo, solid. And sindangon yan ang karepresentar ng softball sa secondary. Nasa secondary. Ay, ang kagayunan ka ini Sir Perch. Ang kagayunan, pigatsun up mi ini sa college. Na nadadaog padaanin da ang college. Ayo. Kasi imagine, grade 7, medyo di daog ang matibay. college. Kaya, halangkawa sa kong pangaturog na ining softball dating elementary girls ngunyan softball secondary na muro grade 7 makaabot ini sa palarong pambansa. Yuta, Sa kung halos in the secondary last naman, year. Go ahead. Sa secondary, ang dahilan kitang naipadara, billiards, girls, gymnastics, yung men's artistic gymnastics, na kung saan last year, igwa kita kaya ni Saro, Edwin Jimenez, taga Higmoto, dahil nakakawat sa palarong pambansa, na injured.
Oh. Di ba? Qualifier ko ta siya sa palarong pambansa. Na-injured. Big football may kuta ng iad mo niyan. Luman sa mushroom na aparatus. Kasi ang niya kamot, ang kadakla na gamit kamot. Ang bitis ba ko masyado, ay ang injury niya bitis. Kaya lang parang nagsayuman na dainada mo na makawa. Tapos simple maski pa na may epekto. Plus yung special event day kita. Pero ibig sabihin sa mga event na data na bali sa unya na taon, sa ibang event, mako man na gayo na complete. Like example, sa athletics, ang dapat na player ka nasa 12. Pero ang ginibuta sa athletics elementary boys, 2 lang. Sa elementary girls, 2 lang. Mahapot na naman. Nga ta 2 lang. Nasamantalang ang compositioning athletics elementary boys and girls is 12. Ang pigadapta mo niyang self-purge sa provincial meet, inarog ta sa palarong pambansa na sistema. Na dapat yan may qualifying time standard. Ibig sabihin, dapat ining standard sa palarong Bicol abuto ning mga aki na ma-champion sa palarong panlalawigan para mag-advance sa palarong pambansa ay palarong Bicol. Kung hindi na dito ma-meet, maski maka-gold sinda, is hindi ma-advance for palarong Bicol, and which is magayon. Actually, yan sa mga nahiling ko na komento this time na nag-champion ngayon sa probinsya pero nata din nakahabol o nakaabot naman sa palarong Bicol. Iyan pala ng rason niya. Yan po ang pinakang eksaktong rason. Especially sa event na swimming, athletics, and archery. Kasi ikuha po yan ang qualifying standard. Sa national, sa palarong pambansa, diyan nakakasampot duman, maski mag-champion sa mga regional meets, diyan nakapunta duman, habang diyan indamabot yung standard. Ngunyan, posible na sa sarong sa setup yung palarong pambansa. Posible na sa sarong region, like Region 5, may 10 or sobra pa na maabot yung standard. Posible yan. Pero ano ang patakaran sa palarong pambansa? Maski 10 or lamang pa dyan ang makakuha ng standard, ma-stick lang sila na tigdodowang representative from the region. Yan, assuming, Sir Perch, sa kadang ining na-qualify, kasi di na-meet yung standard, mapadara lang sinda allowed ning saro lang na naka-gold from the region. Parang wild card. Maximum ang 2, pero kung dai, saro pwede. Kung dai, saro lang, naka-gold. At least may mga policy. Maganda linaw mo tabi yan, Sir Fidel, kasi grabe nga komento na anong isuaki ko ta champion ngayon sa provincial meet, tapos ngayon nakasabay sa palarong Bicol. So, ikaw kita ni standard na pigasunod. Opo. And ano pa, yan sa mga measurable event yan, athletics, swimming, and archery. Sa ibang event naman, other individual events and team events, pigapo ta ang sa indang mga tournament managers kung isasabak na ba ini, pwede na ba ini, laban na ini, kung as compare sa performance sa palarong Bicol, may mga recommendation sa ibang TM na parang manipis pa, parang medyo di ipakaya, parang mapahinog-hinog pa muna, pigkurong siderar taman ito. Kaya iguaning event na bakong masyadong kompleto team. Magayon yan, kasi kumbaga wise lang kita duman sa pagpadara, bako lang na sa volume kundi sa quality. No? Ng mga atleta. Iyo ang mismo, bakong quantity kundi so quality. Yung may chance na possible na manggana. Kasi ang pagtubot ta uya, Sir Perch, ang pagkumpita sa higher meets, bako na siyang masyadong nakapokus sa exposure or experience. Kasi competition na ini, dapat ang ipadarap is more on for competition talaga. Yes. So talagang pangbala talaga na talaga iguning ikakabuga. Oo. So, actually, ibang ibig division, sabihin, tabi, sir, sa ibang division, araw ka yan, ang ibuninda. Hindi na masyadong concern sa number. So, ibig sabihin, lang, pero sugar. digdi na talaga gigibuhon yung motivation and assessment sa probinsya na talagang mahiling sa standard. Dapat nasasabutan talaga ninda yan sa pagkawat na bakulang manggana kundi ma-attain yung pinaka-standard na strength. Yan, Sir Perch, ang rason ko sa mga technical officials and tournament managers na magpagapalarong Bicol, bako ka mo dyan na pagkatapos nyong mag-officiate, matukaw na ka mo, makaturog ka mo, mauli ka mo sa quarter, adala nindo ang
pati ibang division. Obserbahan nindo kung paano ang warm-up, anong strategy, ano ang gameplay, ano ang mga system para ma-share ta sa tuyang mga athlete, ma-adapta, magamit taman. Yes. And yun, kaya sila nakapag-decide na ini maluya pa, ini pwede na, kasi nahiling ninda, kasi expose ninda dun sa tournament. Ka-officiate sila mismo, nahiling mismo ninda sa mga labanan. Plus, ano bagang event talaga ang nado-dominate? Yun, saruyan sa may consider ta. Ining event ini hawak, ining kung anong division. Ining event ini, di pa rin nakapenetrate sa inda lang talaga ini. Saruyan niya yung strength ng kalaban. Alright, bayapot yata si Kapiro Rigon Sabowski. Go ahead. Okay, na-mention mo tabi, Sir BM, itong 325 athletes na sabi mo strong at winnable. So, does it mean tabi, Sir BM, na talagang in terms of logistics or mas lalo na itong preparation ay talagang okay man tabi, sir? Ang sa tuyang Team Bagwis delegation? Sa amin yan, na preparation na ginibota para sa ko, okay naman. Okay man siya. Kasi right after kang palalawigan, itong mga nanganan and na-identify ta na ma-advance sa palarong Bicol, nagkanya-kanya na inining school-based, municipal-based concentration training. Maago pa mag-abot ang 5 days concentration training ta, iguan na ini bigir conduct ng mga series of training sa school-based. Kaya kung sa conditioning ng ginawa, so familiarization ng kawat and improvement pa kan sa indang mga strategies, halos nagigibo ninda ito kung sa Diyosan talaga na nag-training. Pero ako makasabi, talagang gabos nag-participate nga ta. After ning palarong palalawigan, nag-create kami diretso ng GC kay itong mga players and team na talagang mapalarong Bicol. Nag-create kami GC. And puro aldaw, especially kung Sabado, Domingo, gasen sinda ng picture doon sa GC kung kumusta na ang sa indang training. Masasakitan kami mag-monitor, mag-ikot sa Bilog na Catanduanes, pinaagi mi na lang sa GC ang monitoring. Every day, gasensin na ng picture, maski banggi na nagtitraining ang aki. Very Kaya good. ako nakasabi na strong, tapanood eh, makita mapadaraig din mga maluluya, mga hilangon. Yeah. Nagsasabi ko, winnable, kasi ang target ta gumana. Bako kita uya mapauta ng mapadala ng magdadaogon man sana. Kasi may mga scheme na kita ang ginibo na nasabi ko kasubag ko. Alright. Sige tabi, Sir Fidel, mag-monitor kami and every now and then mag-kokupo kami sa imuning update kasi kaning maaraman kan publiko so mga nangyari dyan sa Legazpi and baka may mga gusto kang bation tabi and isabi sa ito yung mga barangay kaperiodiko hindi po sa Catanduanes. Go ahead. Hanggang lang po ning Bagwis Catanduanes ang sa idong suporta sa lalo na sa mga schools na kung sa intake represent kang mga atleta, sa mga estudyante tang nagdadangog, sa mga parents and teachers, school heads, pwede nyo man pong ipahiling sa indong suporta sa satuyang mga atleta sa mga Facebook na iling taga post ang Bagwis Catanduanes, may mga post man na individual. Pwede nyo mang ipahiling sa inyong suporta sa pag-comment. Sabihin nyo, Indo, go, uyak kami, nakantabay kami sa Indo. Motivation. Sa Indo mga dasal, hagan mi man po para sa tuyang mga atleta na lugod. Pag uli mi, bako lang gold ang bit-bit mi, pati bit-bit mi ang gabos na aki na daining mga sad experiences, daining mga injury, daining mga hilang. Kung inano kami katatag, nagpunta sa Legazpi, human kami katatag, solido, paparibod. Ayan. Salamat tabi, Sir Fidel. Sabi nga niyan sa indang delegasyon, smarter, stronger, and competing. Iyon. Tadali mo, Dapat, Sir iyo. Pres. Dapat. Talagang smart na. Alright, sige. Bakong Globe smart kita ko niya. Thank you and good morning tabi, sir. Okay, thank you very much. Good morning. Si Sir Fidel Bihem, Kapiro Rigon Sabowski. Okay, yes. So talagang medyo planado and kumbaga sa para panday, pihitado. Pihitado talagang gabos. Naka-eskwala. Naka-eskwala eh. Ayan. So bakulan nagagambol kita ning gastos, gasayang ning gastos na gaya mas maray dakol pwedeng masilo. Araw mo, tama ito yung, okay, tama ito yung pahayag ni Sir BM Pedrillo. Talagang yung mga atleta natin,
with qualifying standard. Yun Yeah. talagang papasa sa standard. Naning pagralabanan naman sa palaro sa ita ay talagang matindi ang laban. Ayo buda nagiging baga paano so rikas mo. Halimbawa kapero sa boses sa athletics, no? Ara mo na kung inanon sa imong speed. Dapat ang speed mo qualified duman sa speed kan Bicol. Kan Bicol. and, lalo palarong sa palaro. pambansa. Yes. No? Correct ka dyan. Kasi kung medyo okay, nanggana ka lang digdi, big sabihin sa standard na ano yung mangyari kita Di malusot? maubra. Pero anyway, digdi, pwedeng kunya nun yan, himayon, and kunya, kumbaga hubugon, kung Correct. pa nakabot, hanggang maabot niya to sa standard. Wala. Alright. Ang inibenta mo siyempre, halaw mga karadyo periodiko, ang katandoan na si State University Multipurpose Cooperative po ay magkakaigwan ng General Assembly ngunyan. Ngunya na aga nagsirimba itong mga Board of Directors, mga opisyalis. And of course, pag-abot tabing mga alas 12 hanggang alauna, magkakayong registration period na tabi so that by 1 o'clock mag-uumpisa ng General Assembly. Sa rupaman na barita, congratulations sa Katso Extension Office. Kung hain nagpresentar si retired Professor Sonia Sapico kang sa inyang inaapod na multi-root crop chipper device na ini pag sa diri na kang katandoan sa State University Extension. Ini po igunaning na register din tabi sa IPA o doon sa Patent Office, DOST registration for utility model, registration number 2201-051364. Ang inventor kay nitabi, inaulit ko si retired Professor Sonia R. Sapico. Kung ngayon kang Marso 18 tabi, mga karadyo periodiko, ay nagkuhan siya ng demonstration diyan sa Barangay Bigaa sa napinadalaman sa forward-looking na action o pag-ako ni punong Barangay Guillermo Isarna Castilla asyan mga kagawads kung ngayon dakol ng mga officialis members kang Philippine Women's Association asyan ng mga officialis man members kang Kalipi, yung Birak Federation of course, kang Biga Women's Association na pinamumunuan ni Floricel P. Sapi, of course yaon man si Miss Salvacion Nobly, and Paul Prostabi ang Katso Extension Office na pinamumunuan ni Director Christian Q. Aldia and Director kan BIPRCO si Professor Christopher Bisaya na iumantabi ang Technology Transfer Coordinator asyan ang duwang technical staff na sina Miss J. Cherish F. Manlangit and Miss Romalyn Q. Caranza. Naging very successful po ang mga root crops, mga hopi, mga kamonte, ang pigsampol duman na pigsampulan, talagang magayon sa epekto. And the good thing is, nakahanda na tabi ang Memorandum of Understanding between Katanduan State University Extension Office, boda itong Barangay Council na pinamumunuan ni Punong Barangay Castilla. And of course, kwanduman, the good thing is ini daw tabi ipapabagiging entry kang Katanduan State University according to Officer in Charge Dr. Roberto Barba Jr. sa maabot na ngunya na Marso duman sa Filipino Innovation kan DOST ngunya na taon. Ini pang laban bilang device. Ito tabi yung multi-root crop chipper. Ini yung magibuning so mga kamontita, mga even squash ay gigibo na yung igakaraon tabagang yung mga chips is birds.
Yung mga chip, mga banana chip, mga kuno yan. And then, the good thing is ini po, mga root crops, ini po talagang rich in vitamins. So, bako ining magiging junk food, so talagang ikukunin. And then, the good thing is, sa technical demonstration ng device, si Prof. Sonia ang ang sa inyang papel kaini. And then, ito naman tabi na College of Industrial Technology na pinamumunuan na din Edwin Romero, kung ngayon nandiyan siya na Professor Tugay, ni ang alisto dyan sa Foods Technology. Iyon naman ang magtitrain digdi sa mga women, mga interesadong taga-bigaa para matrain sila kung paano magluto, mag-process ng nasabing chips. And then papapil din tabi ang College of Business Administration and Accountancy manungod sa marketing. Ang College of Agriculture and Fisheries man tabi may papel sa manungod sa mga root crops na gigibuho na raw material para sa nasabing. Kaya ang dami sa Memorandum of Agreement, sigurado yan tabi na dakol na mga colleges ang imbwelto ng mga katabang sa nasabing extension program na kung ngayon ang pilot barangay mo ng tabi, mga karadyo periodiko, iyo ang barangay bigaa, and then mag-graduate man in tabi si ibang barangay, bako sa nang sa katando sa Birak, kundi to other municipalities na interesado man na gustong makaabel kang nasabing technology sa paggibo ng mga kaunon. Kaya lang pero sa boss nakalagpas sa oras. Okay. Okay, maraming salamat. Tutukaroon niya sa mga masunod na programa. Masunod na po ang Uno Cut sa Radyo Periodiko. Kayo po ang sino maglingkod. Ako po si Mr. Salvador Badabillar, isuri na Mr. Sabowski, the Dreamer. Nagpapasalamat kung sino pag-antabang na Sabado na tabi, Marso 22. Ito po si Mr. FB Ferdy Brizo. God bless Catanduanes, Philippines and Universe. Mabuhay! Hasta la vista! Sa teleradyo, may dumadaloy mga komentaryo, nakabukas ang isip, tunay na sa SM Feds Piso. Kasama ang kasama, sa Bosque Buddy Sorena, laging masaya. Isang oras ng kwentuhan at usapan, sa bawat bahay at tunay na serbisyo'y tapat na alaala. Teleradyo, periodiko, samot-saring saya. Balita at impormasyon, walang katulad na dala. Magkasanggap, magkabangga, usapan ay sagana. Teleradyo, ang paborito, sa puso'y kumigil.